na po eh. Ang hirap po kausap eh. Sabi ko pinaglaban ko na kayo sa 9 years. 24 oras yung sasakyan nyo, kako. Ayaw makipagtikit. Eh 24 oras po walang alisan eh. Aalis man po, may reserve nila, harangan nila yung slot nila. May babalikan pa rin po sila. Sabi ko nga lahat ng pabor, binigay ko na. Pagka umalis sila, pagka umalis sila, yung slot nila hindi mo pwedeng parkingan. Oo, napaparkingan ko naman po. Pag ano naman po, tawag na ito, umalis, di ba? Eh, kaso po, pag bumalik, kailangan may paparkingan sila kagad. 50 pesos lang yung... May excuse lang po Kasi dun sa nakakausap ko parking attendant, totoo po ba yun? 24 hours kayo nakaparada? Eh, nakatira kami dito eh. So, May preso kami, alas na po kami ma'am. Hindi, paano po? Pupuntahan nyo po ang office niya ma'am. Hindi na po bawal na po sa amin tanggalin niya ma'am. Na kung saan, pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Papa Joe TV! Saan pa isa? Tatlo, may dalawa pa doon. okay, nandito ngayon tayo sa Tomas Pimping corner ng Tomas Pimping corner Ongping. Dito na may isang Mitsubishi L300. Dito yung complaint ng isang PA. Dito rin kasi sa kahaba ng Tomas Pimping secondary road, pay parking area. At ito meron ng clamp 2352. So ang kaso nitong isang L300 kaya na clamp, hindi po nagbabayad ng parking. So dito makikita natin mga nagbabayad ng parking. May mga parking ticket yan. So ito may mga parking ticket din yan. So always pagka paparada tayo, lalong lalo sa mga pay parking, magbayad na lang po tayo ng parking. At hanapin po natin dito yung parking attendant. At pag nagbayad po tayo ng parking, always humingi po tayo ng parking ticket. Ilagay po natin sa harapan ng ating windshield, o kaya ilagay natin sa loob ng dashboard yung mababasa, para pagka umikot po yung clamping o may nag-complain dito, makikita po yung ticket nyo, naka-display po dun. Saka dapat updated. At dito rin isang Innova 2370. Sir, excuse, bali ilang araw itong 3 days po eh. 3 days? Okay, kinausap ko na po eh. Ang hirap po kausap eh. Sabi ko pinaglaban ko na kayo sa 9 years. 24 oras yung sasakyan nyo, kako. Ayaw makipag-usap na maayos. Sabi, gusto nila sila nasusunod sa bayad. So ang gagawin nila, kung kailan lang gusto magbayad, ganun ba? Hindi po, kung ang magkano lang gusto lang ibayad, ganun? sinabi nila yung 50 sa ticket, eh 24 oras po walang alisan eh. Aalis man po, may reserve nila, harangan nila yung slot nila. May babalikan pa rin po sila. Sabi ko nga lahat ng pabor, binigay ko na. Eh, siyempre po, ayun naman po yung... So 24 hours? Kasi tutulog na yung parking namin. Hindi, sa 24 hours dapat magkano bayaran? Kadalasan po, siyempre, sa 24 hours, 150 po, di ba? 50-50 po. Palagay na po natin 8 hours. Sa 8 hours ang basis niya. So ang ginagawa nila, po naka-reserve parking po sila, nakaharang naman po. So, sabi ko nga po, pag hindi bibigyan ko sila bilang residential, isa lang. Tatlo po eh. tatlo yung slot nila rito. Tatlo yung slot nila eh. Tapos pagka umalis sila, pagka umalis sila, yung slot nila hindi mo pwedeng parkingan. Oo, napaparkingan ko naman po. Pag ano naman po, tawag na ito, umalis, di ba? Eh, kaso po, pag bumalik, kailangan may paparkingan sila kagad. Okay. So hindi pa nila nakamowa. Dapat mowa ang kinuha nila, hindi sila nag-park. Sabi ko, daig nyo pa nakamowa sa akin. Ginagawa ko naman yung best ko noon pa, kinausap ko na kayo. Sabi ko, kayo na nga lang sakit ng ulo ko dito eh. Saka sa totoo lang, di ba, dapat ang pag ganyan, first come first serve, di ba? Pagka umalis ka, ayun nga, sabi ko, pag bibigyan ko sila, isa lang. Oo. So tatlo pala, no? Sige, salamat sir ha. Okay. So yun, kita natin yung dahilan, no, kung bakit pala naklam to. So yun nga, dapat MOA na lang yung kinuha nilang permit dito. Depende naman niya sa City Hall, subject for approval niya pagka nag-a-apply tayo ng MOA. Kaya yung sa kanya, yung kaso niya na 24 hours na nakaparada,
Saka yun nga, minsan naalis, gusto nila yung slot nila, haharangan nila. So hindi po nangyayari yun. Nangyayari lang po yun pagka MOA yung kinuha natin permit. Pero sa ganitong pay parking, first come first serve. So maaari nga na dito tayo nakatapat sa bahay na to, pero hindi natin masusure pagbalik natin dito pa rin tayo makaparada pagka umalis tayo. So advice natin kung gusto nila MOA, pero nasa sa kanila pa rin po yan. So dito ina-apply nila yung parking ticket. So hindi po mubra kasi kung magkano lang daw ang iaabot sa parking attendant, parang sapat na yon. So kaya naklab yung tatlong sasakyan dito. Tatlo po yung unit ng sasakyan nila at tatlo rin yung slot na pinaparkingan nila rito. Okay, tuloy na po tayo. Excuse lang po base dun sa nakakausap ko parking attendant, totoo po ba yun 24 hours kayo nakaparada? Nakatira kami dito eh. Opo. So yun nga po ang iklaro nyo sa kanya kung paano po ba yung singilan kasi Alam mo, dito kami ever since 50 years na kami dito. Opo. Di ba papalit-palit tayo ng administration. Hindi mo naman kami pwedeng paalisin. hindi naman po papaalisin. Totoo. Tanungin nyo lang po kung ano po policy nila regarding sa pagpumarada kayo ng 24 hours. Oo, Kung sige. magkano ba rate nila. Kasi kung may nakausap din kami, 50 nga lang. Kasi after 5, wala na. sino po yung diba? nakakausap nyo na yun? Tumawag kami sa City Hall. 50 lang daw ang sabi sa amin eh. Actually, 100 na. Hindi na nga yung 50 na yun, baka mamaya sa kanila kasi iba po yung policy niya. Separate ba kayo? Opo. Yung department? Oo, ibang Nagka-clamp lang kayo? Opo, clamp. Huwag mo na kayo umalis ha. Kasi Klaro nyo doon sa parking attendant para kasi malinaw kayo. medyo abusado talaga yan eh. Diba? Hindi, pag-usapan nyo po para hindi kayo mabisa. Please lang, huwag nyo kasi clean up nyo lahat ng sasakyan namin, hindi namin magagamit. Pero that is unfair. Diba? Kausapin Kasi nyo lang po kung siya. palalakihin natin to, pwede naman. Ayan po yung parking mo. Hindi, pag-usapan nyo muna po. Ayan po yung parking ko, sabi niyo po. Sige. Magkano yung tama? 100 ma'am. 100 Oo, per day. kasi yun ma'am. Nakareserve slot nila, walang halimbawa customer pa-parking o sa kanila man, hindi ko na natitikitan kasi nakatira nila, ayun yung bayad nila. 100 ayun ma'am, halimbawa per slot, ganun. Kasi galing mo kay chairman na, yung mga sabi ni chairman, halimbawa 24 isang daan. Kasi hindi na ng city hall talaga ma'am, 24 oras, hindi na masama yun sa isang daan ma'am. Mas matulog po yung parking, hindi ako wala ng parking ma'am. Kakatira niyo po sa akin na Di ba ikaw rin nag-suggest noon? Monthly pa? ma'am, ayun nga, diba kasi yung hirap nga po singilin. Ma'am, kwenta nyo 175 a day. Hindi, sandali. Di Oo. ba ikaw yung nag-bring up niyan? Ako, araw-araw yun singil ko ma'am. Ang sabi ni Jessica, wala na ba tayong tawad yan? Lahat po ng tawad binigay ko na po. Oo. Sabi ko ma'am, Hindi, kaya nga. Yung rate na yun, ikaw yung nagsabi ay nun, hindi di ba? po, si ma'am Jessica po ang connect ng hilit mo para kung hindi na pumaba yung pagtatalo, umuo na ako ma'am. Kasi ang hirap po talaga kausap. Pipilit niya yung ganung bayad ma'am. Okay. Nag-usap na kayo ngayon ni Jessica? Ayun ma'am, ilang beses na po ako pabalik-balik yan. Ayaw po akong kausapin. Kasi masakit ulo ko, bukas na lang. Masakit ulo ko, ulit-ulit po yun. No? Ginawa ko naman kayong beses. Mag-usap muna kayo. Pag saan ang paalisin yan? Tapos na yan. Ayun nga, kaya parang Mag-usap na kayo, kayo may operation pa kami, no? sige ma'am. Okay po pwede yung narinig namin yung bawat ano nyo. Kami ma'am, may operation kami, alas na po kami ma'am. Hindi, paano to? Tanggalin nyo na to. Pupuntahan nyo po ang office yan ma'am, hindi na po bawal na po sa amin tanggalin yan ma'am. So ayun, regarding po doon sa naklab na tatlong sasakyan nila, between PA saka po yung may-ari ng sasakyan na mag-uusap yan. Okay, tuloy na po. Location natin, De La Puente Street, corner Amelia Street, at dito na may isang Toyota Vios from number 2369. Dito rin yung pinaradahan nito, meron ding garahe. Pero yun nga, so dito yung may-ari ng sasakyan nandito sa taas ng bahay sa may terrace, tumatawag, nandito lang daw sila. Pero dito po naka-obstruct kasi yung sasakyan kaya naklam. Okay, may notice na, tuloy na po tayo. Location natin, San Rafael Street, corner Legarda Street, at dito isang Hyundai Tucson 23-24. So dito lang to sa may tapat ng Santa Rita College, at dito yung pinaradahan din ng isang Vios. Sa tapat pa yung no parking clamping zone, mabuhay lane 2368.
San Sebastian. Ito sir ah. Ako, pero pwede ko dito lang po ako kumain lang ako. Wala namang problema kumain ka, kaso lang may signages na po tayo. Pa tayo nagparada sir, pawag po tayo. Pwede po. Kasi, yung papasok pa po kasi DSW Tawag na lang po tayo dyan sir, tapos may mag-assist po sa inyo. Sir ah? Sir. Ito na sir. So yun, parehas ng may notice yan. At yung isa nga nandun pa nakaparada sa tapat pa ng signage. Okay, tuloy na po tayo. Sa Central Marketing Founding sir, para mas mabilis tapos. Central Marketing Founding kasi. Yan na lang sir. sobrang layo po. Dali na, malapit lang sir. Pag tinawagan ko po ba, ito pupunta po. Hindi sir, kayo pa rin pupunta doon. So yun, pupuntahan muna yan. Sisettle muna pagka nasa hotel. Saka pala pupuntahan ng parking. Saka pala pupuntahan ng locker yan. So para hindi na mahabang usapan, may telepono, may number po doon na pwede nilang tawagan. Okay, tuloy na po tayo. Location natin Loyola Street, corner Emoxon. Dito na may isang Montero. At yung pagkakaparada ng Montero dito, kita natin hindi pa sinagad dito ng gusto. Yan. Pero dapat pinasok niya pa ng gusto rito, ginilid niya para yung bangketa ro madadaanan. Kasi yung priority po dyan yung bangketa na madaanan ng tao. So dito space naman nila to, no? Sakop naman ng property line nila to. Dapat dito sila igilid nila ng gusto. Pag nakatama naman po yung pagkakaparada niya na hindi po inuulo ng plano niya. At ito meron na rin akram 2315 at meron na rin notice. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!